So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, bibigyan ko kayo ng 5 reasons why you should purchase itong budget smartphone ni Honor, ang Honor X5B Plus. So tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, shoutout sa mga nakanood ng ating unboxing and first impression dito sa Honor X5B Plus. Ito po ay lumabas nung first quarter ng 2025 at ngayon nag-decide tayong bumili nito to review, unbox, game test natin itong mga budget smartphone ngayon. Kasi yan yung target natin ngayon, to purchase ang majority ng mga budget smartphones para syempre ma-recommend din sa mga consumers natin na naghahanap ng mga mura at bagsak presyo na mga smartphone na pwede nilang ma-recommend sa anak nila or pwede nilang magamit sa trabaho or sa negosyo nila. So maraming mga consumers ngayon ang parang nagiging practical na when buying a smartphone, at kahit na kumbaga mura siya, reasonable naman yung specifications niya. So ang Honor X5B Plus is yun, mura naman siya, at when it comes sa specs is very reasonable din naman siya kahit papaano. So ang SRP pala neto is nasa ano to the Honor X5B Plus 4GB 64 neto. So ang Honor X5B Plus for the 4GB 128, ang presyo niya is 4,999 pesos or almost 5,000 pesos. Pero ang maganda dito, pag binili nyo to dito sa ating View Products, itong View Products na to, makukuha nyo lang ng bagsak presyo itong Honor X5B Plus, dahil nakuha ko lang to sa around 3,000 plus. So I think 3,500 or 3,600. Pero again, as of ngayon sa online, isa sa 3,900 pesos siya with voucher yan. Pag clinic nyo tong View Products natin, may kasama na po yung voucher na pwede nyo ma-apply. Nakukuha nyo na lang ng around 3,000 plus itong Honor X5B Plus. So sobrang mura for a smartphone, di ba? Kaya, pero yun nga, since sa ating review, titignan din natin kung mura ba siya, sulit nga ba. Dito, bibigyan ko kayo ng 5 reasons kung bakit kahit papaano for price tag na 3,000 to 4,000 pesos, maganda rin naman pong i-offer ang Honor X5B Plus. So first reason natin mga ka-J-Vlog is of course yung RAM at ROM. When it comes sa RAM at ROM kasi netong smartphone na to, 4GB 128 is the best talaga natin na pwede na nating makuha sa mga ganitong presyon na smartphone. 4GB, usually kasi may nakikita pa ako nag-offer ng 3GB of RAM for a price tag na 3,000 to 4,000 pesos na parang siguro acceptable na yung 3GB ang RAM sa sa mga presyo na 2 to 3,000. 4GB na siguro pinaka minimum for a price tag na ganito. 128GB, ayan, minimum na rin. At usually may nakikita rin tayo 64GB. So yun din yung isang advantage ng Honor X5B Plus sa mga ibang competitors niya. Yung RAM at ROM niya, sulit na sulit din naman sa kanyang presyo. Pangalawa mga ka-J-Vlog is of course the design and form factor. Napakaganda po ng design nitong smartphone na to. Very matte finish siya. Yes, at merong texture yung kanyang back cover. Ayan, no. Para siyang tela na tuyo na hindi mo intindi, pero pagkas mo na nangingilo ko. Pero maganda yung texture niya, hindi po siya madulas sa kamay. Even yung frame niya is matte finish siya overall. Ayan, no. So parang sa feel pa lang netong Honor X5B Plus is very durable na siya. Parang talagang pinag-isipan nila yung paggawa dito sa smartphone na to when it comes sa design. Ang parang pina-priority ng Honor dito yung grip Kasi usually, 'di ba, karamihan ng mga smartphones ngayon sobrang dulas, may mga glossy finish, merong mga matte finish na madudulas. Ito, magaspang siya. Maganda siya sa grip mga ka-J-Vlog. Kaya when it comes sa design, durability or form factor, okay naman pong isuggest kahit papaano itong Honor X5B Plus. Third reason mga ka-J-Vlog, sa camera. So sa camera specs wise, malaki. 50 megapixel for a price tag na 3,000 to 4,000 pesos. Malaki yung specs ng camera niya. Pero again, tulad na sinasabi ko sa karamihan ng review natin, hindi tayo nagbe-base sa taas ng megapixel ng camera. Nagdedepende pa rin tayo sa sensor, sa camera software. Pero let's hope na maganda ang mapoprovide na camera performance din nitong si Honor X5B Plus. Pero specs-wise, mataas siya mga ka-J-Vlog. Abangan nyo lang din sa ating full review yung ating camera test dito sa device na to. At when it comes sa camera niya, it's a dual rear camera setup lang ito So para kasi pag malayuan, pag square shape camera module, ang ibang mga mindset ng mga ibang consumers is quad rear camera. Hindi po, dual camera lang to, and I think yung isa dito is design lang ito, tapos ito po yung flash niya. Okay naman yung kanyang pagka square shape camera module.
Ayan, okay, kumbaga very minimalist din naman yung design netong smartphone na to. Fourth reason mga ka-J-Vlog sa kanyang battery. Napakalaki ng battery neto, 5200 mAh na removable battery. So sa mga naghahanap din ng smartphone na merong malaking battery capacity, maganda rin pong i-consider itong Honor X5B Plus. Maganda rin i-consider itong Honor X5B Plus kasi yun nga, marami ring mga consumers ang naghahanap ng smartphone na merong malaking battery. At nakakatuwa, yung mga smartphones ngayon is parang ina-upgrade na nila yung kanilang battery beyond 5K. Usually kasi, di ba, parang nag-start yan ng 2019, 5,000 mAh battery capacity is a huge feature ng mga brands or ng mga smartphone. Na-adapt yan hanggang 2024 na hanggang 5,000 mAh. 2025, nasasaksihan natin na nagbibiyan 5,000 sila, 5,200, 5,100, 5,600, 5,700, 6K, 7K, which is napakagandang addition sa mga features ng smartphones ngayon na pakunat na yung mga battery nila at nare-realize na ng mga brands na kailangan talaga step up yung battery kasi marami ng features ang nilalagay sa smartphone ngayon at ito na po talaga ang primary tool ng mga consumers or ng mga tao ngayon, ang kanilang smartphone. Kumbaga, hindi natin kaya na ngayon ng walang smartphone, di ba? Parang lahat sa trabaho, sa pag-aaral, sa negosyo, ito na po talaga ang kakambal natin, ang ating mga smartphones. Kaya maganda yung mga brands is naglalagay sila ng mga malalaking battery sa kanilang mga smartphone. Especially ito, ang pinaka main na maghahanap ng makunat na battery, mga delivery riders natin, di ba? Kasi ginagamit nila yung mga smartphone nila as a navigating tool, for accepting deliveries, di ba? So okay na okay po i-suggest sa kanila to. Sobrang mura. Kung baga, pwede nila tong gamitin as a navigating tool nila sa kanilang trabaho. At ang pinakalas sa kanyang refresh rate. So, the refresh rate of the Honor X5B Plus is 90Hz screen refresh rate po mga J-Vlog. Siyempre, ito na rin, when it comes sa pag-scroll, smooth din naman siya kahit papaano. Dahil sa kanyang 90Hz screen refresh rate. Kumbaga, I think yan na rin talagang the best minimum na pwede natin makita when it comes sa refresh rate ng smartphone today is yung kanyang refresh rate. So, 90Hz is the best minimum na rin at okay na to mga ka-J-Vlog for a price tag na 3 to 4,000 pesos. So, yun nga lang, ang pinaka main comment ko lang dito, yun yung ating 5 reason. Again, ang main comment ko dito, this smartphone is not designed for budget gaming segment. Hindi po to pwede for gaming dahil yung chipset nito is kumbaga very basic lang. The MediaTek Helio G36. So, asahan nyo itong smartphone na to, pwede lang to for casual usage. Hindi po to pwedeng pang mga heavy games. Pero pwede ka naman dito kahit paano mag-ML or Honor of Kings. And stay tuned, i-game test din naman natin itong device na to. Titingnan natin kung hanggang saan yung kapasidad ng MediaTek Helio G36 gamit ang Honor X5B Plus. So again, kung interested kayo makuha nito ng halagang 3,000 plus, itong view products na to, i-click nyo na lang yan mga ka-J-Vlog para ma-redirect kayo sa super duper bagsak presyo na smartphone na to. So hopefully, nakatulong po itong sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo bumili ng isang budget meal na smartphone at ito na po ang sagot nyo dyan ng Honor X5B Plus.